lumobo ng husto yung utang ng ating bansa. Nakaka-alarma talaga no, na lumolobo yung utang. Dahil yung utang na yan, babayaran yan hindi lang tayo, kundi babayaran yan ng mga anak natin, baka apo natin, baka yung anak pa nila. Kaya intergenerational ang utang eh. At importante na manageable. No? Ang utang sa isang bansa, hindi nawawala yan. Halos tingin ko mga 95% ng bansa may utang eh. Pero ang importante na ma-manage yung utang natin. Ngayon, ang kagandahan sa atin, lumalaki yung ekonomiya natin. We're growing at around 5 to 6% per annum. Pero importante rin na napapababa natin yung utang natin pag ikukumpara natin sa laki ng ekonomiya natin. At yan ang hindi pa natin nagagawa. I'll give you an example. Bago pre-pandemic levels, ang debt to GDP natin nasa mga 27-28%. Ngayon, nasa 60+% na. At kung hindi natin mapababa yan, kung may tumama na naman isang pandemya o isang mas malaking problema at uutang tayo, lalampas na tayo sa 100%. At yan ang magiging unsustainable. Ibig sabihin, lahat na lang ng nakokolekta nating buwis pupunta sa pagbayad ng utang. Yun ang ayaw nating mangyari. So, ang importante ngayon, hindi lang lumaki yung ating ekonomiya, importante rin na yung pinagagastusan natin, pumupunta sa paglaki ng ekonomiya natin. Yan ang pinakamalaga. No? At yan rin yung ating binabantayan ngayon. Sabi nga ni Finance Secretary Recto, by January, yung debt service aabot na about 158.9 billion pesos. Pwedeng umabot na ng ganyan. No? So, but if you compare it to our overall budget of 5.5 trillion, maliit siya, no? Manageable siya. Okay. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na, okay pa tayo. No? Importante na mapababa pa natin yan to pre-pandemic levels of about 25 to 30%. Kasi ang lohika niyan is dapat mababa siya para kung merong mangyari sa bansa natin, meron pa tayong room, may space tayo. Kaya nung tumama yung pandemya natin, na itaas natin yan to 60 dahil mababa naman nung una. No? Pero ngayon nasa mataas na siya, nasa high side na siya, kaya hindi na pwedeng itaas pa yan. Pero wala kayong nakikita na dapat magkaroon ng bagong new tax measures na ipatutupad kasi dagdag pahirap pa to sa tambayan. Hindi ako sang-ayon sa bagong tax measures, bagong taxes. Ang ginagawa lang namin sa Ways and Means, hina-harmonize lang namin. Inaayos namin yung tax administration at ina-update lang yung mga ibang tax rates. No? Pero hindi bago. Wala tayong pinupush ngayon na bago na tax rate. So, I don't agree with that dahil nakikita ko na marami pang pwedeng gawin ng gobyerno para makolekta at mataas yung kita ng gobyerno. No? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung dalawang Bugatti na nahuli sa Alabang, no? Isa nun is 180 million. Pero na-check namin, ang binayad lang nila, ang taxes na dapat bayaran nila, dapat nasa around 90 to 100 million dahil 180 million yun. Ang binayaran lang nila, less than 20. No? So, ang layo. No? Kung tama pa yung bayad, baka hindi natin alam kung talagang may bayad. No? But yun ang base ko. So, maraming ganyan na cases pa na dapat nating mahuli. No? Another example na basa ko kanina sa balita, merong nahuling mga vape products na walang excise tax. So, smuggled siya. No? So, almost 200 plus million rin yun, no? Yung estimated. So, in other words, marami pang pwedeng gawin, no? In terms of administration para mataas natin yung ating pangongolekta.